na unti-unting nalilimutan ng ilan ang ating sariling wika, ang wikang Filipino, sa mga paaralan, social media at pang-araw-araw na usapan. Mas madalas na ginagamit ang wikang banyaga. Ngunit ano nga ba ang halaga ng ating sariling wika? Bakit natin ito kailangan ipaglaban at ipagmalaki? Wikang Filipino. Opo, tama ang inyong narinig. Wikang Filipino ang ating pambansang wika. Taliwas po ito sa sinasabi ng ilan na ang ating national language ay Tagalog. Ayon na rin sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang kwento po rito, nagsimula ito sa pagtutulak noon ni dating Pangulong Manuel L. Quezon na magkaroon tayo ng ating sariling wika for identity na rin. Ang wikang Filipino ay hindi lamang simpleng paraan ng pagkikipag-usap. Ito ang puso ng ating pagkakakilanlan. Ito ang nag-uugnay sa bawat Pilipino saan mang panig ng bansa o mundo. Ang wikang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa ay wikang sumasalamin sa mahabang kasaysayan ng mga Pilipino. Ito ay isang wikang nagpapakilala kung ano ang mga Pilipino at kung ikaw ay isang manunulat at gusto mong maging bahagi ng paglalarawan tungkol sa iyong bayan, ay dito ka itong wikang ito ang iyong gagamitin. Ang pinakaunang maging tagpuan namin ng iba pang mga nagsasalita sa ibang wika, no? Batay ito sa aking karanasan, no? Lagit-laging wikang Filipino ang unang tagpuan, no? At pagdating sa tagpuang iyan, doon magsasanga-sanga, no? Either sasanga ako sa Ingles, depende sa konteksto, o sasanga ako sa Bisaya, depende sa konteksto, o sasanga ako sa iba pang mga wika, no? At pagkatapos doon, muling bumabalik sila sa tagpuang iyon, no? Ayon sa kasaysayan, ang wikang Filipino ay bunga ng pagkakaisa ng ating mga katutubong wika mula sa mga wikang Tagalog, Cebuano, Ilocano at iba pa, na buo ang isang wikang nagbubuklod sa atin bilang isang bansa, ang Filipino. Ngunit sa kabila ng yaman nito, marami pa rin ang mas pinipiling magsalita ng wikang banyaga. Kapag nag-Ingles ka, matalino ka raw. Kapag Tagalog, jologs o baduy. Ngunit mali iyon. Ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa wikang ginagamit, kundi sa kaalaman at pagmamahal sa sariling kultura. Ang paggamit ng wikang Filipino ay isang paraan ng pagmamahal sa bayan. Kapag ginagamit natin ito sa paaralan, trabaho o social media, ipinapakita nating buhay at makabuluhan pa rin ang ating wika sa makabagong panahon. Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas at ilang batas at kautusan na rin ang ipinasa para palaganapin ang paggamit nito. Ang problema, hanggang ngayon, madalang pa rin itong gamitin sa mga dokumento sa gobyerno at iba pang formal na komunikasyon. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, Filipino ang ating pambansang wika. Pero bakit nga ba sa halos lahat ng opisyal na komunikasyon dito sa bansa, Ingles ang nangingibabaw na wika? Lingon sa kaliwa, tingin sa kanan. Sa pang-araw-araw nating buhay, siguradong ang mga ito, iyon ang namataan. Pero kung bawal bumara sa tawiran, bawal pumarada kada gilid ng kalsada o ingat, may mga trabahador sa tabi. Bakit ang mga paskil? Wala sa wikang kagagamit ko lang. Di ba nasa Pilipinas tayo? Mula sa pagpasok, pagbabayad ng ilaw, kuryente, buwis hanggang sa batas, komersyo o maging sa pamamasyal, kadalasang gamit, wikang Ingles. Sa karinderyang ito, samot-saring anunsyo ang nakapaskil. Kwartong paupa, bawal magyosi, pwedeng bumili ng ice candy, pero lahat Ingles. Parang maganda pong magandang basahin pag English ang nakalagay. Sa katabing pwesto ni ate, bawal din magyosi, pero dalawang wika ang gamit. Kasi minsan may foreigner kaming customer, hindi niya maintindihan yung Tagalog, tinuturo namin yung English. Hindi namin tatanggalin to. Diba? Pinoy tayo. Sa totoo lang, hindi naman masama ang paggamit ng Ingles o ibang wika.
Ang mahalaga ay huwag nating kalimutan ang ating sariling wika. Maaaring gamitin ng Filipino bilang sandigan sa pagkikipag-ugnayan sa buong mundo. Sa mga pelikula, musika at panitikan, makikita natin ang lakas ng wikang Filipino. Mga awit ni Ben and Ben, OPM artists, mga pelikulang tulad ng General Luna at Goyo. Patunay na buhay ang ating wika sa sining at kultura. Isa pang mahalagang bahagi ng advokasiyang ito ay ang pagtuturo at paggamit ng wika sa edukasyon. Sa mga guro at estudyante, gamitin natin ang wikang Filipino hindi lang sa asignaturang Filipino, kundi sa iba pang larangan, agham, matematika at teknolohiya. Sapagkat kaya ng wikang ito na magpahayag ng anumang konsepto, siyentipiko man o makabayan. Kung mapapansin natin sa social media, marami ang gumagamit ng Taglish. Bagamat ito'y praktikal, minsan ay nakakalimutan na natin ang tamang paggamit ng Filipino. Kaya sa ating henerasyon, mahalagang balansehin natin. Gamitin ang Filipino ng may respeto at pag-unawa. Ang wika ay hindi lamang salita. Ito ay buhay, kultura at pagkakakilanlan. Kung mawawala ito, mawawala rin ang isang bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino. Kaya bilang kabataan ng makabagong panahon, tayo ang pag-asa ng wikang Filipino. Gamitin natin ito ng may pagmamalaki sa ating mga kaibigan sa paaralan at sa internet. Isulong natin ang advokasiyang ito, pagtangkilik sa wikang Filipino sa modernong panahon. Tandaan natin ang sinabi ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Gamitin natin ang wikang ito hindi lang tuwing buwan ng wika, kundi araw-araw dahil habang ginagamit natin ito, patuloy natin binubuhay ang ating diwa ng pagka-Pilipino.